Kwento ni Mara. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang nagawa ikwento to, marahil dahil sa hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga yung nakita ko. Pero kung may isa mang aral ako na gustong iwan sa kahit sinong makarinig nito, ito lang yon. Huwag kang lilingon kapag naramdaman mong hindi ka nag-iisa sa dilim. Taong 2024 nang mangyari ito. Kakauwi ko lang mula overtime sa trabaho, past 11 na yon. Sa probinsya namin sa Bulacan, hindi ganon kaliwanag ang mga kalsada. Sanay naman ako, pero gabing yon, iba ang pakiramdam parang masyadong tahimik. Para akong minamadali ng paligid. Wala man akong nakikita, pero may kung anong pakiramdam na may sumusunod. Habang naglalakad ako pauwi, napansin kong sumasabay sa bawat hakbang ko ang parang kaskas ng mga dahon. Huminto ako. Huminto rin yon. Naglakad ako muli. Sumabay ulit. Pusa lang yan, sabi ko sa sarili ko. Pero kahit paulit-ulit ko yun sabihin, hindi humuhupa yung kilabot. Ang crossroad. May parte sa daan pauwi namin na tinatawag naming si crossroad. 300 ang pwede mong tahakin, pero ang isa sa mga yon, hindi na dinadaanan. May kwento kasi dati na may nawawala raw doon tuwing may dumadaan ng madaling araw. Luma na yun na kwento. Pero sa totoo lang, wala naman talagang dumadaan doon dahil sobrang dilim. Parang may sariling buhay. Papalapit ako sa crossroad nang may narinig akong mahina, parang iyak. Isang babae. Mahina, hilo, parang humihingi ng tulong. Kuya, tulungan mo ko Nanindig buong balahibo ko. Ang problema, wala akong nakikitang kahit sino. Wala. Ni anino. Pero sigurado ako, malapit lang siya. Sa dilim. Kuya, huwag mo ako iwan. Narinig ko ulit, mas malapit. Parang nasa mismong gilid ko lang. At nang tumingin ako sa side ng mata ko, may nakaputing babae na nakatayo sa daan papunta sa lumang kalsada. Mahaba ang buhok, nakatungo, halos hindi ko makita ang mukha. Parang nagyelo yung dugo ko. Hindi ako makatayo. Parang may mabigat na pumipigil sakin. Kuya, dito ka muna sa makainyi. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung sunod niyang sinabi. Mahina pero malinaw. Matagal na kitang hinihintay. Doon ko naramdaman na hindi tao yon. Napaatras ako. Pero habang umaatras ako, sumusunod siya. Hindi naglalakad, dumudulas sa lupa. Dahil sa sobrang takot, tumakbo ako. Hindi ko na inintindi kung saan ako dadaan, basta paalis. Naririnig ko pa rin siya. Kuya, huwag akong iwan. Pero ang pinakakinatatakutan ko hanggang ngayon ay yung nangyari habang tumatakbo ako. May malamig na kamay na pumatong sa balikat ko. Umikot yung buong katawan ko sa sobrang hilakbot, pero bago ako tuluyang makalingon, biglang may boses sa tenga ko, ibang boses, lalaki, garalgal. Huwag kang lalingon. Para akong napako. Ang lamig-lamig ng hangin. Yung paghinga ng babaeng sumusunod, naririnig ko sa mismong batok ko. Parang literal siyang nasa likod ko. Nagpatuloy ako tumakbo nang hindi lumilingon, kahit pakiramdam ko ay may mukha na siyang nakadikit sa likod ng ulo ko. Pagdating ko sa bahay, sinara ko pinto, nilok ko, ni hindi ko malapitan ang bintana. Nanginginig buong katawan ko, halos hindi ako makahinga. Kinabukasan, ikinuwento ko sa lola ko. Bigla siyang napatayo, parang natakot. Tama yung ginawa mo, sabi niya. Pag may sumusunod sa iyo sa dilim, wag kang lilingon. Pag nilingon mo sila, sinusundan ka nila habang buhay. Tinanong ko kung ano yung narinig kong boses na nagsabing, huwag kang lilingon. Sabi ni Lola, hindi lahat ng nandyan sa dilim masama. Minsan, may sumusubok na iligtas ka. Minsan, may humahabol sa iyo na mas masama pa sa nakita mo. Hindi ko alam kung yun ba ang nagligtas sa akin, o yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon. Ang pinakahuling nangyari. Tuwing gabi, bago ako matulog. At nakatihaya ako. May humihina pa rin sa mismong batok ko. Maingat. Mabagal. At minsan, naririnig ko yung boses na malambing, pabulong. Pwede ka na lumingon.